Natapos ko na siyang kikilin. Naliha ko na rin. Pero hindi ko na pinakakinis-kinis ng todo. Kasi pag inano ko ba to, kinis ko na makikita talim na to yung gilid niya. So, yun na, good day sa inyo mga busero. Bali, ito na nga pala yung project natin. Bali, umpisahan ko na siya kahit wala pa yung ibang parts. Wala pa kasi yung valve tsaka yung buttstock natin. Bali, dumating na lang yung ibang parts na gagamitin ko. Andito na yung yung gamit na siya ng foldable para maikli lang talaga. So, ito nga siya. Bali, nalagyan ko na siya ng mga markings kung saan yung mga ikakat ko, kung saan siya nakatapat. Yan. Bali, mahaba itong itong nabili ko na receiver. Bali kasi dapat 6 inches lang to. Bali to yun. Makikita nyo. Yan. Almost 8 inches siya. Kasi 20 cm to. Bali, ang kailangan ko lang talaga dyan is 6 inches. Pero, dahil ng Z-bulb yung gagamitin natin, iba kasi nakikita akong gumagawa ng Z-bulb ang gamit. Nakalabas yung bulb hanggang dito. Bali kasi ang plano ko, hindi yung Z-bulb na maliit ang gagamitin ko. Yung isa yung mas mahaba kasi gamitan natin siya ng regulator kasi pag yung may liit lang, mas maliit yung plenum nun. Baka hindi sumapat yung stock na hangin nun. Kaya, ayun, ang bibiling ko na bulb ay yung mas malaki. Yung gauge niya wala sa gitna. Bali, yung gauge niya ng banda nandito sa right. So, yun. Bali, ito yung gagamitin ko na Z-bulb. Kaysa dito. Ito kasi mas maikli lang to. Kung mapansin nyo, meron lang siyang 4 na o 3 na slot nung para sa mounting niya. Yan, sa railings. 3 lang yung kanal. Pero itong isa, yan, mas malaki to. Napansin niyo meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na kanal, kaya mas mahaba to. Sabi dito sa sa mga sukat niya dito, itong napili ko yung 14 cm. Pero itong isa kasi 12.5 siya. Mas mahaba siya ng 15 mm. Buo yan kasama yung Pero syempre, hindi natin gagamitin ito. Bali gagamitin kasi natin siya na regulator. Ito. Sure naman ako na mas malaki yung plenum nito kaysa dito. Ayan. Pero kung di pa rin sumapat, then syempre, kailangan talaga natin maglagay ng extra plenum para mas maraming hangin yung may karga natin. Ang ma-impact sa kanyang plenum. So, bali ang unahin pala natin is ito, yung upper part. Sunod na natin itong next video. Gagawin naman natin itong hammer housing. Ito yung trigger. Pero nalagyan ko naman sila ng mga markings. Ito kasi madali na lang to. Dito tayo medyo magpo-focus tayo dito. Bali, ayan, unahin ko i-cut ito. Isa may slot ng magazine. Tapos yung railings. At saka, yung kanal para sa ating side lever. At yung kanal dito sa papuntang hammer, link niya sa hammer natin. Ito yung sa transfer port. Siguro, nag-isipan ko muna kung saan ko ilalagay yung yung mga lock ng natin, ng barrel, tsaka ng timbal, kung sa gilid ba o sa taas. So yun, umpisa natin mga basero. Bali, mano-mano ko na siyang ikakat kasi yun nga, budget bill lang to para kaya nyo rin gawin sa bahay. Mano-mano ko lang ito nalagari. Tapos, puputasan ko tong yung sa baba kasi di mabot na lagari yan. Tsaka natin siya sisikwatan at kikilin. So yan. Ang sukat pala nito kung multi-shot yung gagawin nyo, 15 mm yung kanal na gagawin natin. Tapos, hanggang dito siya sa baba ng butas. Pakita ko sa inyo. Kasi itong butas ito standard 16 mm yung sakto-sakto siya sa mga barrel. 16 mm yung ginamit, standard lang na sukat yung kinuha ko. So yun, nga pala technique ko dito, sa iba kasi nagtataka ba't daw ang linis kong gumawa, kasi ang ginagawa ko hindi ko siya sinasagad yung kailangan ko. Kunyari 15 mm diba? Ito, kunyari yung guhit sakto yan 15 mm, pero hindi ko siya sinasagad doon. May konting allowance ako kay mga 0.5 mm para in case na magkamali hindi mapapalaki. Nadala na kasi ako, marami na akong nagawa na na gano'n na nangyari. Na siya na sa sobrahan ko. Kasi hindi naman makinis agad yan, hindi naman machine yung gamit natin, hindi naman magandang machine yung gamit natin. Kaya pag sinakto mo yung yan, talagang pag nagkamali ka,
wala kang habol. Kaya, hanggat maaari, huwag kang mainip. Kung magmamadali ka sa ginagawa mo, eh, pangit talaga yung kakalabasan. Kaya, ayan, dahan-dahan ko lang kung gagawin. Dahan-dahan ko lang ginagawa yung mga ginagawa kong PCP. Ayan, bali, nakakot na siya. Dapat din ako 10 minuto mahigit. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung buhit niya. Pero, hindi sakto yung ano, yung kinat ko para may ano yung pa tayo. May allowance pa tayo. Ito dito sa baba. Ayan. Lagyan din natin siya ng allowance natin sinagad. So, next step naman tayo. Yun, bali dito na tayo. Bubutasin ko tong part na to. Gamit yung drill bit lang na maliit. Bali 4mm kung ginamit ko dito. Gagamitin ko dito. Ayan. Huwag nyo ulit isasagad dito sa ano. Yun nga. Alam nyo na yun. Kaya ako kasi nasabi. Para may allowance. Yan, bali na anuhan ko na siya. 3 butas na kakadikit. Mas maganda sana kung na ano yung wall na tatanggal nyo na agad para hindi na tayo mahirapan. So, ganoon din yung gagawin natin dito sa kabilang side. Bali, bubutasan ulit natin yan. Ngayon, bali, pag na natin siya, na cut natin yung mga part na ilalim. Pwede tatanggalin natin to kung ano niya. Hindi natin tanggal na yun. Ayan. Tanggal na natin siya. Saan natin siya ngayon dilinisin. Kasi gagawin ko dito, gagrinderin ko muna yung mga part na yan. Itong magulo dito, gagrinderin ko yan. Bago natin siya kikikilin. Bali, hindi siya abot ng ano, gagawin ko na lang dito ay kikiling ko na lang. Pero mas maganda sana bago nyo kikiling, grinderin nyo. Sana wala na akong bala na bago, inaabot yung ilalim. Kaya kikiling ko na lang siya. Pantay na natin. Ayan, kikil lang. So yung ano niya, ganyan lang siya. Pwede pa naman kayo sumobra pa ng konti. Konting-konti na lang. Ayan. Pag 16mm yung ano niya, yung gamit niyo sa nabutas sa baril, para sa baril lang. Ganyan lang yung iiwan yung spray, ano, ibababa niyo lang ng konti. So yung makikita dito sa ano natin. Ayan. Konti lang din yung ano niya. Maliit lang. Ayan. Ito kasi, 16mm yung ano natin. Bali ano kasi ito 11 eh. So mga 2.5 yung ano natin yung 2.5mm o 2mm yung ibababa natin sa ano yung pinakasagad niya 2.5 mm. Okay, 3mm. Pero ito hindi papasok. Bali yung gagawin ko naman ito yung sa gilid naman kikilin na lang din natin. Pero pwede nyo yung grinderin kung wala na kasi ang bala na bago. Dinabot ng bala ko na lang dyan. Bali mas maganda kung gagrinderin nyo na lang siya para mapabilis kayo. Pero ako kikiling ko na lang. Siguro gagrinderin ko pa ng konti para ano para mapabilis.
Yan. Yan ba, basero? Pasok na siya. Dapat tight fit lang tayo. Hindi siya maluwag, hindi rin sobrang sikip. Tight fit lang. Yan. 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 Kung makikita niyo sa loob, ayan, nakagitna yung ano natin. Pintab masyado. Ayan, nakita niyo naman nakagitna. Ayan, may pellet yan sa loob tong magazine natin. Ito niyo naman. So, ito na mga basero na liha ko na. Ayan siya. Liha ko na siya ng 800 grit. Hindi siya super kinis pero mas makinis naman to kaysa dun sa kikil. Ayan, medyo ano na siya, playable na to. Hindi na siya masikip. Dahil natanggal na natin yung mga magaspang. Yan, ratings naman. So, dito na tayo sa ratings. Bali, ang technique ko naman dito, ang ginagawa ko, nagpapaano ako ng 15mm simula dito hanggang dito. Kaya kung makita nyo mayroong guhit. Yan ako nag-uumpisa na mag-kanal, kabilaan yan. Bali naman sa, basihan ko naman sa kanal, yung pinaka-slot ng ano, sa may babaw ng pang-Picatinny. Kasi yung dito ako kumuha, kasi wala naman talaga nagturo sa akin. Bali may nabili ako dating railings na nilagay ko sa isa kong project na pistol, tsaka isang project ko din na multi-shot. Ito yung binili ko. Bali yung kapartner nito, ito yun yung nilagay ko sa may pistol na ginawa ko. Bali dito lang ako kumuha ng sukat. Ang sukat kasi ng kanal nito ay 6mm. Ngayon, ang ginagawa ko, ito yung ginagamit ko. Kikil lang. Ito kasi, nasa ano siya, kulang-kulang 5mm. Ngayon, pag itong ginamit ko, kahit na sumobra ako, is walang problema. Tsaka, ang pagkakalam ko kasi talaga dapat 5mm lang yan. Kasi itong ito yun naman yung binasihan ko din. Kung mapansin nyo, sa scope, sa mga mounting yan. Is merong kanal dito, pag Picatinny. Pero pag dovetail, yung 11mm lang. Dito, ayan. Walang diretso lang yung pang dovetail. Kung mga 11mm na mounting. So walang ganito, diretso lang yan. Ito kasi sa Picatinny meron, kaya kailangan ko lagyan ito ng slot o kanal para pumasok yung scope. Pero yung mga yan, itong mga railings niya, is wala nang problema dyan. Yung size niyan talagang naka-design na para talaga sa mounting. Kaya lang dalawa to kasi nga, pang pang mga DIYer, itong mga ganitong railing, ganitong material. Pang beginner ba. So yun, kikiling ko siya, kabilaan. Bali, kung ano sukat ng kanal, yun din sukat ng pinaka, niya, yung may iwan. So, yun, isa ko na. Yung butas nga pala, depende sa hindi mo kailangan na madami. Kasi tatlo lang naman yung dito sa harapan kailangan mo. Tapos dito, bahala na. Basta ako, hindi ko naman siya, wala naman yung standard talaga na sinusunod. Kung ano lang yung yung magawa ko, is yun yung magiging outcome. Yung mga basero. So, ayun ulit, dahan-dahan lang. Huwag yung mamadaliin. Sa sigurado nyo lang napantay yung kikikiling nyo. Kahit may tinapit, kaya pa rin sirain. Bagay, metal nga nadudurog niya. Pero yan mga basero, bali, nililihain na lang natin to para kuminis ulit. Bali, dito tayo sa feeling sa lilinisin na lang natin to. Sige, nandiyan yung gagawin sa kabila.
So, ito na mga basero. Bali, natapos ko na siyang kikilin. Naliha ko na rin. Pero hindi ko na pinakakinis-kinis ng todo. Kasi pag inano ko ba to, kinis ko ito na makikita, talim na ito ang gilid niya. Ayan yung nagawa kong gradings. Kasi pag wala yan, hindi lalapat yung pikatinin natin na, ano, na mounting yung sa scope. So, kung gagawin ito, sa side lever natin. Ito pala yung side lever. Kakat ko na rin to. Pero, bali, kakat ko na to ngayon. Bali, ang gagawin ko dito, yung masusundan nyo din, kahit wala kayong ganitong ano, ganitong barena, pwede nyo gawin. Bali, lalagarin ko na ulit to. Pero, ang gagawin ko para magawa yun, kasi pag isang side lang, hindi siya, mahirap siya gawin. Bali, ito gagawin ko ng pangkaliwat kanan yung slot niya. Para kunyari, gusto nyo gawin kaliwa o gawin kanan, yung side lever, pwede. Bali, ito na nga pala yung side lever natin, Bali, ginawa na siya pang kaliwa at pang kanan. Bali, lalagyan ko na natin ng gadla dito para sa link natin. Bali, nilagarit, binarin man lang din yung gawa ko dito. Pinakinis ko na lang gamit yung grinder, tsaka liha. Then, mabalik tayo dito. Bali, una kong gagawin, bubutasan ko to dito. Bali, kung gaano kakapal yung lever natin, syempre, ganoon kakapal din yung ilalagay natin na slot na pinakakanal niya. Bali, ito sa akin kasi ginagamit ko 10mm. And kung sa inyo, kung ilan yung ilan yung millimeter na gagamitin nyo na kung gaano kakapal, ganoon lang din syempre yung ibubutas nyo. But ito sa akin, ang gawin ko muna dito, bubutasan ko yung pinakadulo niya, bubutasin ko ng 10mm. Bali, pang entrada lang pang unang butas natin na bali ito mga bossero ay 9mm lang itong ilalagay ko muna. Para kahit hindi pumantay, ano pa rin, may ano pa rin tayo allowance. So yan na, 9mm yung drill bit. Ipalugit akong 0.5mm sa mga gilid niya. Make sure nyo lang na nasa gitna. May guhit naman na yung natin, kaya hindi na tayo mahihirapan dyan. So yun na, bali nabutas ko na yung kabilaan niya. Ayun, ito, tagos yan. Bali, ang gagawin ko naman is lalagarin ko na to. Mas madaling lagarin, wag yung gagrinderin. Grinderin nyo, pagpapainisin nyo na lang. Kasi pag in-grinder nyo to, ang sakit sa balat, sabi ko sa inyo. Pag aluminum, wag yung gagrinderin, mahihipit kasi yun yan eh. Mas maganda na lagarin nyo na lang, pagtsagaan nyo na. So yun na, bali lalagarin ko muna, balik ako. Lalagarin ko na siya, bali tatapusin ko na yung paglalagari sa kanya. Konti na lang naman. So ito na mga obsero. Bali na ano ko na siya. Na kinis ko na yan niya. Pero hindi pa totally makinis. Yan. Bali pinatasan ko na rin dito para sa screw ng side lever. Bali dito naman tayo. Ito yung side lever natin. Bali gagawa ko siya nung next na may hook niya yung ano dito. Pinaka ng daliri. Kasi ito. May itsura niya dito. Pwedeng kanan. Pwedeng kaliwa. Diba? So yan, tuma tayo. Bali, meron tao dito P6 din yung napagputulan natin dito. Sa part na to. Yan, yung napagputulan natin dyan. Yan na rin gagamitin natin. Bali, tetreadan ko lang dito. Bali, ang gagamitin kong thread ay M4. Kasi yun ang meron ako ditong mga screw. Yun na rin ang gagamitin natin. Na pinaka pag-hold sa kanya. Papaikot kasi natin ito sa bareng.
Bali, pagkatapos natin threadan, ilalagay ko to sa barena. Yung barena ginagamit ko yung ganito, yung parang pendal. Ito, walang alog yan eh. Di tulad ng barena na normal. May alog. Ngayon ang mangyayari dito, gagawin ko ay yung tatanggalin ko muna yung mga edge bago ko siya paikot para smooth lang yung pag-grind natin. Yan, pag natanggal mo na, pwede mo nang paikutin yung material, tapos bibilogin natin. Yan, bali, ito, nabilog ko na siya. Bali, lilinisin ko na lang to tapos talagyan ko ng design. So, kayo nang bahala kung anong design yung gusto nyong gawin. Pero ako, ito yung gagawin ko. Yan, bali, ganito yung design na nagawa ko. Tapos, syempre, huwag nyo kakalimutan na kinisin gamit ang liha. Syempre, dapat paikutin yan para smooth. So, mga basero, ito na yung nagawa kong handle ng ating side lever. Ito yung ating side lever. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga palubog na butas. Dito rin. Dito. Kasi gusto ko nakalubog yung ulo ng screw. Uling screw. Gusto ko nakalubog yung mga ulo ng screw natin. Yan, ganyan. Yung kasi nakaangat na ganyan, yung nakapatong lang. Gusto ko nakalubog. Napapansin mo kabilaan, ibig sabihin yan, syempre yung ginawa ko ay pang universal na hand. Kaliwat kanan. Kung mapapansin nyo rin ito, may part tayo dito na sakto doon. Yun yung purpose niyan, para nakalubog din yung ating handle doon sa loob. Yan. So, pang kanan, syempre, ganyan mo lang siya. Yan. Tapos, pag gusto pagkaliwete naman, ang magamit, iikot, babalik rin lang natin ito. Yan. Yan, kaya siya ipitan ng daliri lang. Yan mga bisero. Sa kaliwang side na siya. Ito rin pala, ano na to, naka-screw din nito, light red dyan, para palitan natin siya, tatanggalin muna natin dito yung link, pag natin ito matanggal. Kahit di mo natanggalin yung mismong probe, pasok yan, matatanggal mo siya. Yan mga basero. So, yun lang muna mga basero, bali, sunod na nililibang kulang dito sa natin next part, yung kulang sa mga, sa itong upper part natin, receiver, yung probe, tapos yung mabutas pa dito sa ilalim. Bali, patuloy ko muna yung video dito dahil mapahaba masyado. So, yun lang muna mga basero, thank you.